Ano masasabi mo doon, coach? Pag kumuha naman ako ng bahay, pag hinulugan ko yan, at least yung binabayad ko dyan in the future, sa akin din naman mapupunta eh. Ang tingin mo ba dyan, investment o liability? Yung bahay na tinitirahan mo na gusto mong tirahan hanggang ikaw ay magretiro, hanggang ikaw ay bumalik, yan ba ibebenta mo? Hindi, kasi titirahan mo yan eh. Correct. Yan ba ipapaupahan mo? Hindi rin. So ang tawag dyan, liability dahil hindi kumikita ng pera. Correct. So ang mga marurunong sa pera, at tinatanong nila parati, paano ko muna patutubuin tong pera na ito? So ang ginagawa kasi na marami nating kababayan is kumita ng pera abroad tapos iloloan nila sa pag-ibig 10, 15 years to pay. Ano masasabi mo sa ganyang klaseng thinking na matagal na nating kultura dito sa Pilipinas? Wala namang problema na bumili ng bahay. Basta kaya ng budget mo. Hindi naman natin dinidiktahan, o itong gawin mo, ito yung tama at mali. Hindi, preference ng tao yan eh. Like ako, preference ko talaga ay kailangan magtiis ka ngayon. Kaysa ngayon, magpakasasa ka, magpakasarap ka, pero sisingilin ka. Kaya nga doon nga lumabas yung nasulat kong aklat ng Diary of a Pulubi. Paulit-ulit na lang yung mga concern na mga dumalapit sa akin. Online na utang ngayon na Yung online lending app. Nakakaawa talaga. Pag tinanong ko, bakit pa kayo nagkautang? Una, ang feeling nila, hindi na uubos yung pera. Kasi iniisip nila may papasok pang sweldo. So, uutangin na nila in advance. Yun po yung mga bagay na yun. Kaya naisulat yung aklat niya, nakikita ko na talaga, yun nga yung mga weakness eh. Sa OFW, sobrang matulungin na pulubi later. Panay sakripisyo na hindi na nila iniisip ang kanilang sarili. At ito pa ang pinakamasakit sa pagtulong. 9 na beses kang tumulong. 1 beses ka lang tumanggi. Napakasama mo na, kuripot ka na, makasarili ka pa. Kaya napakahirap na maging OFW. Naging masama pang tao. Kawawa talaga. Pag nagbago ang financial mindset ng isang tao, magbabago talaga ang buhay. Yes. Meron nga akong isang matinding realization dyan kung bakit maraming mahirap sa Pilipinas. I mean, hindi ko sinisisi yung mga malls. Nasa Pilipinas ang pinakamalalaking mall and yet isa tayo sa pinakamahirap sa buong mundo. That is a simple representation of how illiterate we are pagdating sa pera. Napakaganda ng sinabi mo, RDR. Ano bang mahilig pag-usapan ng mga taong kapos sa buhay? Pag-uusapan ang buhay ng May buhay. o ibang tao. Yung mga middle class, yun, saan tayo kakain, ano yung latest, saan tayo travel, ano yung mga bagong iPhone, mga ganon. Pero ito yung tanong ko, ano naman ang pinag-uusapan ng mga milyonaryo at bilyonaryo? Kung ano yung pangangailangan nitong mga middle class at mahihirap. Kaya nga ang dapat gawin natin, magpalit tayo ng mindset natin. Hamunin natin ang mga mamamayang maralita na mag-isip, magnegosyo.